Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, DFA tutok sa mga embahada sa China at Saudi kaugnay sa kalagayan ng mga Pinoy doon. Umaasa pa rin ng milagro kaugnay sa Pinay drug courier na bibitayin. Meron pa tayong monitoring yung ating embahada doon sa Riyadh at yung konsulado sa Jeddah. Yumawong DILG Secretary Jesse Robredo bida sa talumpati ni Pinoy sa pamamahagi ng mga bagong baril sa mga pulis. 1:1 na baril sa mga pulis. Malapit nang maaabot. Malinaw sa kanyang matagal ng pinakasan ng mga pulis ang kalbaryo sa kakulangan ng armas. Kaya pinaunahan niya ang paghahanap ng akbang solusyon. Freedom of Information Bill, banta sa mga opisyal ng gobyerno kahit hindi nakakalusot. Masamang indikasyon nga yan, pag hindi kailan priority, most likely hindi pag-uukulan ng pansin. Mga private companies nagpatulong na sa DOH sa pagsugpo sa HIV/AIDS. Mga biktima, pabata ng pabata. Pagtulungan tayo sa maraming sektor. Yes, sir. Lipunan. Para sa ganun ay pag-address ng paglobo ng mga kaso ng HIV. Palitang negosyo natin ang presyo po ng ilang pangunahing bilihin sa Metro Manila, tumaas ang 3.2%. Balitang abroad, 46 na kababaihang biktima ng human trafficking na iligtas sa isang raid sa Mexico. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon na Martes, July 2, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXPR 603 RMN Pagadian, DYHB 747 RMN Bacolod at sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA at sa lahat po ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Nakatutok ngayon ang Department of Foreign Affairs sa mga embahada sa China at Saudi Arabia. Matatandang anumang oras mula ngayon nakatakdang bitayin ang Pinay drug mule sa China habang bukas magtatapos sa ibinigay na palugit ng Saudi Arabian government sa lahat po ng mga illegal workers na ayusin ang kanilang mga papeles. Ayon kay DFA spokesperson Raul Hernandez, nakamonitor sila sa naturang mga bansa upang matyak ang kalagayan ng mga Pinay workers doon. Una nang hiniling ng lahat ng mga bansa na may embahada sa Kingdom of Saudi Arabia, kabilang na ang Pilipinas, na palawigin pa ang kanilang deadline bago isagawa ang crackdown laban sa mga illegal migrants. Habang sa kaso naman ng Pinay na bibitayin, umaasa po ang DFA na pagbibigyan ng China government ang pakiusap ni Pangulong Noynoy Aquino. Yes, mayroon pa tayong monitoring yung ating embahada doon sa Riyadh at yung konsulado sa Jeddah. Itong request ng pag-extend ng deadline ay hindi lang hinihiling ng ibang embahada rin ng ibang bansa. Convicted na Filipina na ito, sir. Ano na po yung balita doon, sir? Wala pa ho tayong tatanggap na report ng advice galing sa China. Si DFA spokesperson Raul Hernandez sa interview ng RMN. Nakikiramdam rin ang mga OFW sa gitnang silangan sa maging development sa kaso ng Pinay na bibitayin sa China dahil sa drug case. Ayon sa Filipino Migrants Group sa Middle East, umasa sila na mapapababa pa sa habang buhay na pagkabilanggo ang hatol sa naturang Pinay mula sa parusang kamatayan. Unang inihayag ng Department of Foreign Affairs na namang oras mula ngayon ay posibleng bitay na ang naturang Pinay drug mule. Kaunay niyan ay umapela rin ang grupo sa pamahalaan na paigtingin ang paghabol sa mga sindikatong bumibiktima sa mga Pilipino at ginagawang drug courier.
Inuunahan mga kasama ni Paulong Noynoy Aquino ang turnover ceremony at pamamahagi ng mga bagong baril sa mga tauhan ng Philippine National Police sa Camp Crame, Quezon City. Kasama ng Paulo sina DILG Secretary Mar Rojas at PNP Chief Director General Alan Purisima sa pamigay ng unang batch na mahigit sa 22,000 Glock 17 pistols. Nabatid pong mahigit sa 74,000 na mga bagong baril ang binili ng pamahalaan para matustusan ang kakulangan sa armas ng pulis. Katalumpati ng Pangulong Aquino, sinabi niyang malapit nang maabot ang layunin na 1:1 ratio sa baril ng ating mga pulis. Pinasalamatan din ng punong ehekutibo si Yumaong DILG Secretary Jesse Robredo na nanguna para maghanap ng solusyon sa kalbaryo ng mga pulis sa kakulangan ng armas tuwing nagre-responde sa krimen. Hindi rin magtatagal, may kakalob na rin ang kabuuang 74,879 na baril sa ating kapulisan. Sa ganitong posibleng pag-usad ng programa, nalalapita tayo sa katuparan ng layunin nating 1:1 police pistol ratio. Kung mayroon pong isang tao na siya matutuwa sa katuparan ng adigang ito para sa kapulisan, ito po ay ang dating kalihim ng DILG na si Jesse Robredo. Balinaw sa kanyang matagal ng pinakasan sa mga pulis ang kalbaryo sa kakulangan ng armas, kaya pinaunahan niya ang paghahanap ng akbang solusyon. Samantala, ibinida rin ng Paulong Noy ang maayos na bidding sa mga baril kung saan nakatipid po niya ang pamahalaan na mahigit sa 200 million pesos na siya na may pinambili ng 14,000 na karagdagan pang armas. Nagpaalala rin ito sa mga pulis na patuloy ng tiyakin ang kapakanan ng kanilang mga tunay na hepe. Yan po yung sambayan ng Pilipino, kasabay ng babala na hindi na titino sa trabaho na tsak o ang hindi po magiging maayos sa nilang tungkulin ay tsak sa preso ang bagsak. Hindi pa rin tumitino, isigurin kong preso na ating po pinalalawa ang susunod ng destino. Kompleto po tayo sa paglilinis at pangangat ng atas ng inyong servisyo. Lalo pang kaarangkada ang ating pagbansang kapulisan. Gusto naman kikilos ng gobyerno upang suklian ang inyong makabuluhang paglilingkod. Kayo na handang masugatan sa bakbakan at sumuong sa anumang peligro, bayan sa lamang ang kapwa Pilipino. Patunayan natin laging nasa panig ng katwiran ang ating kapulisan. Patuloy natin tututukan ang kapakanan ng ating mga tunay na hepe ang sambayanan. Kaugnay po nito, itinuturing naman ng isang malaking karangalan para kay P.O.2 Esmaira Lucman ang pagkakapili sa kanya bilang isa sa mga unang pulis na nabigyan ng bagong baril. Sa interview ng RMN kay Lucman, sa pamagitan ito ay lalo pa nilang mapoprotektahan ng maayos ang komunidad. Isa pong malaking karangalan para sa akin na mabiyayaan ng baril na susuporta sa tungkulin namin upang protestahan, kondisyonan at pasilbihan ng mas maayos ang komunidad. Pinurang tinig mga kasama na Pangulong Noynoy Aquino at ni P.O.2 Esmaira Lucman sa turnover ceremony ng mga bagong baril para sa mga pulis sa Camp Crame. Ang pamamahagi ng mga bagong baril, inspirasyon para sa PNP. Sa natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Magsisilbi walong isang malaking inspirasyon para sa lahat ng mga pulis ang ipinamahaging mga bagong baril. Ayon kay PNP Chief Director General Alan Purisima, nagpapasalamat sila sa dahil sa patuloy na ginagawang paggabay ni Pangulong Aquino at DILG Secretary Mar Rojas sa pambansang pulisya. Patunay anya dito ang pag-aproba ng punong ehekutibo sa pagbili ng PNP ng mga baril na pinondohan ng 1.2 billion pesos, pagbili ng 2,500 na mga patrol vehicles at paglalaan ng 8 million pesos para naman sa pagbili ng mga automatic rifle. Kasabay na tinangako naman si Purisima na gagamitin nila ng may pag-iingat ang mga ipinagkakalob na equipment sa kanila habang panawagan nito sa kanilang mga tauhan na huwag itong gamitin sa anumang di ka nais-nais na hakbang. Kasama mo sa Camp Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Hindi na bago sa Center for Media Freedom and Responsibility ang hindi pagkakasama ng Malacanang sa Freedom of Information Bill sa mga priority bills nito. Sa talaan, hindi kasama sa 114 na certified priority bills ng palasyo ang FOI bill. Sa interview ng RMN kay Director Luis Teodoro ng CMFR, sinabi niyang hindi siya nabigla sa muling pagbaliwala sa nasabing panukala. Anya banta sa mga opisyal ang naturang panukalang batas kahit malimit na ibinabasura lamang ito.
lagi namang hindi kasama yan. Doon sa mga priority bills ng Malacanang, Yes, ilang 3 taon nang hindi sinasama yan. Wala pa noong 2010 ba yun? Pero masamang indikasyon nga yan, pag hindi yan priority, most likely hindi pag-uukulan ng pansin masyado yan ng mga kongresista. Aminado naman si Teodoro na may punto ay lamang opisyal sa inipagsang-ayon sa FOI bill kung saan partikular sa tinukoy niya yung mga misleading news o mga maling balitang nilalabas ng media. Anya, imbes na tutukan ng isang media ang totoong issue, malimit na napupunta ito sa personalan. Sabi niya na mali-mali daw ang impormasyong nilalabas ng media. Yung mga criticism niya, yung iba, medyo may katotohanan pero hindi mo masasabi yun sa lahat ng media. For example, yung inaccuracy na sinasabi niya, hindi naman totoo na lahat ng media inaccurate. Sa ngayon po'y patuloy sa pagkalap ng pirma ng Right to Know Right Now Coalition, ang grupo nagtutulak ng FOI bill. Tumulog ho sa Department of Health sa mga pribadong tanggapan para hingin ang tulong sa pagsugpo sa HIV/AIDS. Unang inamin ng DOH na bigo ang kanilang kampanya laban sa nakamamatay na sakit. Sa ngayon ay pag-ugnayan na ang ahensya sa mga call center companies at maging sa simbahan. Kataraan na inilabas ng DOH sa mga call center companies ay may pinakamaraming tinamaan ho ng naturang sakit. Sa interview ng Aramen kay DOH Assistant Secretary Eric Tayag, nababahala ito dahil pabata ng pabata ang mga tinatamaan ng HIV/AIDS. Alam mo, ang ginagawa na ay nakikipagtulungan tayo sa maraming sektor. Yes, sir. Lipunan. Para sa ganun ay tulong-tulong naming mapagtulungan ang pag-address ng paglobo ng mga kaso ng HIV. Sa huling talaan ng DOH, may panibagong 450 katao ang tinamaan ng HIV sa loob ng isang buwan lamang. Taliwas noong mga nagdaang panahon na nakuha ang ganito karaming biktima sa loob ng 4 na taon. Ayan, ano ba yan? 450 kung 20 taon nakakaraan? Ilang na yan sa 3 taon eh. Eh ngayon, isang buwan lang yan, 450 na. Sa bataan sa call center, nakaabang pa nga din. Kaya nga napapaan na kasi at natutuwa nga ang mga call center ay meron ng mga programa, pating na maagapan na kaagad. Nilino naman ng DOH na wala pa sa state of explosion ang kaso ng HIV/AIDS sa bansa sa kabila ng pahayag ng World Health Organization na dapat agapan ang kaso sa nang nasabing sakit sa Pilipinas, bunsod ng patuloy na paglolobo. Taliwas na rin sa ibang mga bansa na bumaba na ang bilang nito. Mga nag-veto na panukala o na-veto na panukala binuhay ngayong 16th Congress. Kasama natin sa Balita Live, Conde Bata. RMN Report. Binuhay ngayon 16th Congress sa mga panukalang na veto ng Pangulong Noynoy Aquino noong 15th Congress. Inihain muli ni Albay Representative Edsel Grex Lagman, anak ni dating House Minority Leader Edsel Lagman, ang Centenarian Bill na layong bigyang pagkilala at dagdag na benepisyo ang mga matatanda na may edad 100 pataas. Na-veto ang Centenarian Bill ng Pangulo dahil sa ilang probisyon, partikular ang bersyon ng Senado na nagkakaloob ng 75% discount sa mga centenarians na walang ibinibigay na tax credit scheme. Isa din sa inihain ang Magna Carta for the Poor na layong bigyang proteksyon ng 5 pangunahing karapatan ng bawat mahihirap na Pilipino tulad ng pagkain, trabaho, edukasyon, tirahan at kalusugan. Dadaan ang 2 panukala sa tamang proseso ng legislasyon at kapag naaprubahan sa ikatlo tuloy pagbasa ay dadali ng mga ito sa Bicameral Conference Committee bago mapirma ng Pangulo at tuluyang maging batas. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Politikong epal. Ayaw tantanan ng isang senador. Kasama natin sa Balita Live si Grace Mariano. RMN Report. Desidido si Senator Miriam Defensor Santiago na mabura ang mga politikong epal sa bansa o tinagurian niyang epalitiko. Ito ay makakamuli na namang ihain ng senadora ang kanyang anti-epal bill na hindi lumusot sa nagdaang 16th Congress. Sakop ng panukala ang pagbabawal sa mga politiko na ibandera ang kanilang mga pagbumuka at pangalan sa mga public works projects ng pamahalaan. Halimbawa nito mga billboards at posters sa tabi ng mga inaayos at ginagawang kalsada, gayon din sa mga tulay, pati sa mga basketball court, waiting shed, public parks at kahit sa mga poste ng kuryente. Kapag ito ay nakalusot at naging ganap na batas, ang mga lalabag na politiko ay makukulong ng 6 na buwan hanggang sa 1 taon at pagbabawala na rin umupo sa gobyerno ng panghabang buhay. Inaatasan din ng panukala ang Department of Public Works and Highways na makipag-ugnayan
sa Department of Interior and Local Government, gayon din sa Metro Manila Development Authority para sa pagbabaklas ng mga karatula na ikinabit ng mga politiko. Ang katwiran ni Santiago, dapat nang matigil ang unethical practice ng mga politiko na nag-aangkid ng kredito at mga papuri para sa mga proyekto na ang pondo naman ay nagmumula sa buwis ng taong bayan. Kasama mo sa Senado, Grace Yano, Patak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama sa business, tumaas po ng 3.2% ang presyo ng ilang pound ng bilihin sa National Capital Region noong buwan ng Mayo. Sa tala ng National Statistics Office, lumabas na mas malaki tinaas ng retail price sa mabilihin noong Mayo kumpara sa 3.1% na naitala noong Abril. Sa General Retail Price Index ng NSO, kabilang sa mga produktong tumaas ang presyo ay ang tabako at ilan pang inumin na tumaas ng 24%. Sinundan niya ng mga produktong petrolyo na umabot sa 11.5% ang naging pagtaas ng retail price. Nilinaw ng NSO na nagmahal ang iba pang produkto gaya ng karne ng manok, baka, baboy, gatas, ilang isda, gulay at prutas. Pero naging mabagal daw ang pagtaas ng presyo naman ng mga ito. RMN News Abroad. Sa Mexico, 46 na kababayang biktima ng human trafficking ang nailigtas ng mga otoridad sa isinagawang raid sa isang dance club. Kinabibilangan ito ng 27 Mexican national at 19 na mga dayuhan. 40 katao din ang naaresto ng mga pulis kung saan 14 sa mga ito ang naharap sa kasong human trafficking for sexual exploitation. Talabak ang human trafficking sa Mexico City kung saan umabot sa tiyatayang 10,000 kababaihan ang naging biktima noong taong 2010 pa lamang. Live na live, mga kasama mula sa inyong RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Yung pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Martes, July 2, 2013. Sa mga taga-Butuan, si Kasasi na kasamang Jerry Campos at Sasi Babar susunod na sa RMN News Diretso Balitang Butuan. Numero 1 DXBC 693. Rin po muli ang aming naging pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Yan sa YouTube ho ay itype ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din sa inyo naging panahon at sa kasama amin. nyo Mawe sa serbisyo publiko. Ako po si Buddy Obera at Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan po ng ay pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Sa RMN News Nationwide. Alas 12, 18 na. Mare, may